Hello mga kachika! Good evening sa Pilipinas, sa around the world, hindi ko alam kung anong oras. Hello mga kachika! Andito na naman ang inyong kachika, Amor Bainosa, aka Marie. Ano na ba ang latest? Maghahatid sa inyo ng latest na chismax to the max mga kachika. At alam nyo ba, dapat pakishare po itong aming live ngayon at mag-comments po kayo at i-likes mga kachika. Ito na po, hahatiran ko kayo ng Chismax to the Max. At bago po kami mag-uumpisa at bago ko tatawagin ang aking special guest ngayon ay nais ko po nang magpasalamat sa mga nasa likodan ng itong production na ito. Ang aming executive producer, Mrs. Evelyn Banico and Sir Joe Banico. Ayan, thank you po at hindi po maging possible ang mga segments dito sa Studio 88 kung hindi po sa kanila. At isa ko pa pong pasalamatan, tatlo itong pasasalamatan ko. Ang pangalawa po, siyempre ang aming director na si Direk Ems. Napakaganda ng lightings, kaya kita nyo mga para akong diwata sa puti. Ayan mga kachika. Very interesting po ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil pasukan na, kaya tamang-tama ang aking special guest ngayon. Ayan na mga kachika. Eto pa. So nabanggit ko na ang aming director na magaling mag-direct at grabe ang aming mga production design At ito po ang aking concept director dito sa Studio 88, the president of Studio 88, may anak-anakan in showbiz, Prince Navarro Nicholson. Ayan. Eto na nga po. Ayan. Diyos ko. Sana gising pa kayo mga kachika. Gisingin nyo ang mga katabi nyo. Mamaya na kayo. Ayan. Eto na, hyper ang mga Natatawa lang ako bago ko tawagin tong guest ko. Meron lang ako i-share. Natawa ako dun sa anak ko, anak-anakan ko sa showbiz na si Prince Navarro. Tatay, kasi nakadalawang segment na ito, pangatlo na to. Sabi niya, tatay, bakit hyper na hyper ka? Parang kahit late na kami magte-taping tayo. Bakit masyado ka pa rin energetic? Ay, naku mga kachika, simple lang ang akin. Sabi ko, alam mo anak, kapag alam mo na meron kang maraming gagawin sa buong maghapon, ay kumain ka na, yung kachika nyo amo, syempre, sabi ko, kakain talaga ako ng 2 itlog at saka isang jumbo hotdog. Kaya ang beauty pa rin at energetic pa rin na yung mga kachika. Ayan, sa susunod po naming segment, meron po kaming ipapakilala na pang high energy. Ayan. Pero secret mo na yan, mga kachika. Ay, eto na, naiinip na ang aking guest. Tamang-tama itong guest ko na to. Dahil pasukan na. Alam mo ba mga kachika? Sobrang tagahanga ako. Very noble profession po ang kanilang profession kasi wala pong presidente kung walang teacher. Ay, teacher na nasabi na agad, no? At walang doktor, walang abogado, kung walang teacher. Teacher, Diyos ko, ano ba ito? Lumalabas yata ang bibig ng pagkabisaya. Pasensyahan nyo na mga kachika. Ngayon, ipakilala ko na sa inyo ang aking special guest. Isang matipuno, gwapo at bachelor. Isang guro ng ating, eskwelahan na ito, nakalimutan ko na. Kailangan ba? Ay, Guadalupe Viejo Elementary School. Ay, naipakilala ko na sa inyo, si Sir Ronald Nesperos. Ayan! Ito na naman tayo. Oo, ito naman tayo, Sir Ronald. Anyway, syempre, alam mo naman, sharing, di ba? So, nag-share ako sa iyo before dati kong episode. Episode mo? Episode ko. Ayan na, episode mo pala. So, nag-share ako sa episode mo. At ikaw naman ngayon ang mag-share ng episode ko. Ayan! Thank you, Tita Nako talaga, nako talaga.
Ito po dapat si Sir Ronald kasi dati ko din tong workshopper. Kaya lang naudlot. Pero imagine ha, ang pagkakataon nga naman, ni pinagtagpo kami sa Studio 88. Ayan na. Ayan. Sir Ronald, eto na, no? Ang bilis, no? Hyper talaga. Ikaw ba naman kumain ng itlog, dalawa, at saka isang itlog? Oo, totoo yan, mga kachika. Ayan. Kaya nga si Sir Ronald, tinuruan ko. Kasi, di ba, ang isang teacher, si Sir Ronald, masyadong pagurin, ano? Ayun. Marami akong ibabatong tanong ngayon kay Sir Ronald. Ibabato ko talaga, ha? Pero hindi naman siya mabubukulan. Ayan na. Ayan. Sir Ronald, ito na yung mga ibabato kong tanong sa iyo. Ayan. Being a guro, no? Alam mo, talagang very noble ang profession nyo, as I said earlier. So, paano ba si Ronald ang maging guro, lalo't ang mga tinuturuan mo ay, anong grade nga po, Sir Grade Ronald? 5, Tito Amor. Grade 5. So, Diyos ko, dapat ang pasensya mo dyan. Iskwento mo nga, Sir Ronald, kung paano ba? Ano bang pasensya? Ano ba? Kumakain ka ba ng pasensya? Ayan. Ayan na, sige. So, Ayan na, Sir Ronald. Sa totoo lang, Tito Amor, sabi nga nila, sa una lang talaga mahirap. Aaminin ko noong bago akong teacher, talagang nahirapan ako paano magdisiplina ng mga bata. Pero along the way, natututunan pala, Tito Amor, kung paano yung disiplina na gagawin mo sa mga bata. So, ang sabi nga nila, kapag matagal ka ng teacher, ang tawag sa'yo, seasoned teacher. Ay, So, siguro, maituturing ko na, papunta na ako doon, seasoned teacher, kasi nagtuturo ako for almost 17 years na. Ay, 17 years. So, Kaya talaga naman, talagang napag-aralan mo na lahat ng ugali ng mga estudyante. yes. So, kailangan lang talaga na alamin mo kung ano yung mga techniques, paano mo maiingan yung mag-aral ang mga bata. Ay, ganun ba? So, alam mo ba rin, Sir Ronald, dati talaga, nung hindi pa ako nangarap maging artista, di ba? Yun din ang aking profession na gusto. Kaya lang, syempre, nagliwaliw, no? Nagliwaliw ang inyong kachika amor. Nung kumita na ako ng pera, tinabad na akong mag-aral kasi nga beautician ako. Ayan! So, ito na. So, Sir Ronald, bilang guro, gaano ba kapasensyoso ang isang Sir Ronald bilang guro ng mga elementary student? Ayan. So, hindi ko naman sinasabi na minsan ay talagang nagkakaroon ako ng yung nauubos ang pasensya ko. Kaya lang, lagi tayong babalik doon sa bata yung mga kausap natin. Kailangan talaga yung pasensya ay hahabaan. Oo. So, bilang isang guro, talagang timpi ka talaga. Ay, ganun. Kasi may mga estudyante na talaga namang sabihin na nating pasaway. Pasaway, pero at the end of the day, ano ba ang dahilan bakit tayo naging guro? Bakit kami naging guro? Kami yung magmumold sa kanila. Kung pasaway yung bata, anong gagawin namin? Kailangan nila kami. Yes. Sige. Sige. Tapos ano pa, Sir Ronald? I-share mo nga ako. Ano pa? Marami. Basta nung bago akong teacher, ang dami kong mga experience. As in, mas matangkad pa sa akin yung mga estudyante ko. Ang hirap nilang sawayin. Pero, yun pala, doon ko natututunan kung paano ako mas magiging isang magaling na guro. Ayan. Kaya naman mga kachika, saludo talaga ako sa mga guro. Totoo yan. So, kailangan siguro talagang sa sinabi mo, mahabang pasensya, siguro 1 kilometro, Sir Ronald. Ganun ba kahaba ang pasensya? Pero, ito Sir Ronald, may babato akong tanong sa'yo. Ayun na nga, so, nauubos din ang pasensya. Kahit kumakain tayo ng pasensya. Ayan nananawagan ako sa pasensya biskuit. Ayan Sir Ronald. So, bilang guro, halimbawa, yung mga, na-absorb nyo rin ba, Sir Ronald, yung mga problema sa pamilya? Kasi di ba, Sir Ronald, minsan may mga bata,
dinadala nila sa eskwela ang problema ng kanilang Totoo yan. yung pamilya. So, Sir Ronald, i-share mo nga sa akin, ano-ano, kahit tatlong ano lang, problema kahit anong problema lang, sa tatlong problema lang sa pamilya, sa loob ng tahanan ng mga estudyante. Ano-ano na, Sir Ronald, ang na-encounter mo na talagang extreme na problema? Ang isa, Tito Amor, actually kinikilabutan ako kasi hanggang ngayon, pag kinukwento ko yan sa mga teacher, lalo na sa mga bago, meron kasing isang estudyante na ilang araw nang hindi pumapasok, almost 2 weeks na. Tapos biglang pumunta yung kanyang nanay sa akin. Sabi ko, bakit po hindi pumapasok yung anak nyo? Dyan lang naman sa labas ng eskwelahan ang bahay ninyo. Sabi ko, tapos tumutulo na yung luha ng kanyang, ng parent na yon. So, sabi niya, sir, yung jeep kasi na dinadrive ng aking asawa ay kinuha na, wala na siyang dinadrive at hindi kami makakain. Wala daw silang pangkain. Hirap na hirap daw sila sa paghahanap ng kakainin nila. Tapos tumutulo talaga yung luha ng magulang. So ako, pinigilan ko rin na tumulo. So, pag kinomfort ko yung yung magulang. Kaya simula noon talagang iniintindi ko yung mga parent. Minsan may mga dahilan talaga kung bakit hindi pumapasok ng bata. Although may mga bata talaga na hindi pumapasok dahil tinatamad, pero tinatamad sila dahil kulang sa paggabay. Kasi 'di ba ngayon busy na yung mga magulang, may mga magulang na nakatutok sa trabaho pero hindi nila naaasikaso yung kanilang mga anak sa pagpasok. May mga ganun kaming estudyante. 'Di ba 3 yung hinihingi mo sa akin? Yes, yan ang una, Ano pa ba yung nahirapan silang kaya hindi pumapasok dahil halos hindi makakain, dahil nawalan ng trabaho. Anong pangalawa, Sir Ronald? Natutulog siya sa klase ko. Pero ako, ang style ko kasi pag may natutulog sa klase ko, hanggat maaari, hindi ko siya ginigising. Bakit? Kasi alam ko yung feeling na inaantok. Yes, Alam ko yung feeling napakaluwag ng hinahayaan teacher. ko lang. Kasi alam ko kasi na inaantok yung bata, hindi ko ginigising. Pero alam ko naman yung totoong inaantok At nag-antok-antukan. Ngayon, tinanong ko, bakit lagi kang inaantok? Sir, kasi po marami kami sa bahay. So, hihintayin muna nilang magising yung isa bago matutulog yung isa. So, may shifting yung kanilang pagtulog. So, kulang yung kanyang tulog. Ayun. So, isa na naman yun, naanting na naman yung aking puso. At pangalawa yun. So, pangatlo, bakit mayroon kang, siguro ito, hindi ko na talaga inano kung totoo o hindi. Basta kwento ito ng estudyante ko. Medyo matagal na yon, mga ilang years na, siguro mga 5 years back or 6. Sabi ng bata, sabi ko, bakit may mga pasa-pasa ka dyan? Kasi po, sinasaktan ako ng magulang ko. Binuhulog daw siya sa bintana. Siguro mababa lang naman yung bintana. OMG, So, Diyos ko, so ngayon, Lord, hindi ko naman inano, parang, ganun ba? Sabi ko, baka naman makulit ka. So, ayun, to cut this long story short, hindi ko na yun inano kasi syempre, labas na ako doon sa problema nila. Hindi mo na masyadong hinalungkat. Oo. Tsaka mayroon na mga nilapit ko ito sa guidance. So, sila na yung bahalang mag-investigate. Tama. Ayun, mahirap talaga maging isang guro kasi marami kaming mga na-encounter na mga ganyan mga problema na which is dapat ay talagang extra pang-uunawa. Na hindi natin alam, may problema na yung bata pala. Bakit ganun yung ugali niya? Bakit pasaway siya? Bakit hindi siya laging pumapasok? Yan. So, minsan, Sir Ronald, siguro talagang para kayong mga shock absorber, no? Parang Oo, gano'n, Tito no? Amor. Grabe, kaya nga talaga kung ano na lang ang hanga ko sa mga teacher, Kaya alam mo pa, ito pa, Sir Ronald, ano na nga ba yung second na sinagot mo na tanong ko? Kasi late na tayo. Parang medyo anyway, pa rin, high energy pa rin tayo. Kasi doon sa abangan nilang i-introduce natin energy drink. Ayun, Sir Ronald, ano nga ba yung pangalawang sinagot mo? Kasi parang meron akong maire-relate doon. Yung
Anong pangalawa? Yung pangalawang eksena Oo, ng bata. palang eksena. Yung ano, siksikan sa Yung bahay. hindi natutulog, ay hindi Ayun. makatulog na maaga. So, may nakarelate ako niyan kasi isang mabilisang kwento. Siyempre, i-eksena din ang Kachika Amor, kaya nga mas Kachika, no? Meron akong na-encounter. Talent ko, nasa isang higanting, mainstay siya sa isang higanting stasyon ng telebisyon at siya ay, ano tawag nito, nasa mainstay siya sa isang comedy sitcom. Ayun, sabi nga, nung nag-apply siya sa akin, mabilisan lang to ha. Isang nag-apply siya sa akin para matawa naman yung mga ano natin, mga viewers. Ang sabi ko sa kanya, so, pito kayong magkakapatid, no? Pito daw silang magkakapatid. So, siyempre, una siyang anak. Tapos, may 6 pala siyang kapatid sa pangalawang ama, sa father. So, ngayon, naupa lang daw sila ng that time, mga late 87. Siguro, kasabay yung mag-workshop ng anak ko si Sir Navarro. Ayan. Sabi niya, alam mo ba Tito, ang liit lang ng bahay namin ni inupahan, 700. So, isipin mo 700, ano? Tapos, ayun lang po, talaga studio type. Ngayon, pagka natulog kami, minsan umutot daw yung kapatid. Hindi niya alam na yung ilong pala niya nakasalpak dun sa puwet. Kaya pag utot ng kapatid, sapok na sapul siya. Ayun yun, kaya siya nagigising. Ayan. So isang patawa lang to. Kasi siyempre ang yung Kachika Amor, matutuyo din ang laway kapag hindi sisingit. Nahawa lang ng energy. Kaya nga ayan nga, kaya nga sabi ko nga kay Sir Prince Navarro, ganyan ang gawin mo anak, pag marami kang appointment sa araw-araw, yun gamin, kumain ka talaga ng ganung sinabi ko. Di ba? Ayun. So, balik tayo si Sir Ronald kasi talagang halos ma-absorb niya yung mga problema, ano. So, sa pagtuturo, ayan, siyempre, na-share na sa iyo yung mga problema. So, yun yung mga 3 main problems na na-encounter niyo. Pero gusto ko pa rin, kaya kayo mga bata, magsabi kayo ng totoo sa inyong mga teachers, sir, kaya hindi ako pumasok. Mag-chat kayo, uso naman na ngayon ang di ba? Ang cellphone. So, sir, hindi mo na ako makapasok kasi hindi po nakabili ng pang-almusal ang magulang ko. Yung mga ganon. Tell the truth para at least yung teacher. So, ikaw po, Sir Ronald, hanga ako din. Talagang maluwag ka pala na teacher. No? Hindi naman maluwag, Tito Amor. Kumbaga, tinitingnan ko kung ano yung mas nakakabuti sa bata. Kasi inaantok siya. Oo. Ibig sabihin, hinahayaan. Mayroong mga Oo. bata naman talaga na pinapagalitan ko kasi Oo. hindi naman siya inaantok pero natutulog siya. Kunyari, Ginising ko talaga yun. nagtulog-tulugan. Oo. Tamad lang talaga makinig. Kumbaga, ginigising ko, minomotivate ko na makinig kayo, ganun. Basta, alam mo naman, pag mga teacher, maraming motivational na sinasabi sa aming So, mga estudyante. ginigising mo? Ginigising ko. Oo. Case-to-case basis yun. Yes, oo. Pero alam natin ha, kayong mga kabataan, ilugar nyo ang paggamit ng mga gadgets. So, kapag araw na kinabukasan o Sunday, kinabukasan paso, ilimitahan nyo na ang paggamit ng gadgets kasi para hindi ka antukin sa klase nyo. Tama ba ako, Sir tama, Ronald? Ayun lang ang mapapayo ko mga kabataan ha. Bawas-bawasan nyo ang gadgets para hindi ka antukin sa klase. Kasi ang pangit nga naman, yung teacher, ang daming paliwanag, yung pala hindi naintindihan, parang useless, di ba, Sir Ronald? Ayan. So, ayun na nga si Sir Ronald. So, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Ayun, tuloy-tuloy. So, marami pa ako ibabatong tanong. Parang bato no? Pak! Talaga, bukol talaga pag bato, Pero may kasabihan, Sir Ronald, pag binato ka ron ng bato, Batuhin mo ng tinapay. baduhin mo ng tinapay. Pero, sa loob ng garapon ang tinapay. Aray ko! So, ay isang patawa lang naman yun. Pero huwag niyong gawin ha. Pag binato kayo ng kaklase niyo, tumakbo na kayo. Kung may nakapanood sa Forrest Gump, ang sabi ng nanay niya, kahit kaya mo silang labanan, tumakbo ka ng tumakbo. Umiwas. Umiwas. Kasi wala rin Oo. kung mayroon palang mga kasamaan kuyog, edi
Wala. Ano na, Pahamak ka na. pahamak talaga. Kaya mas mabuti ang naduduwag kaysa tapang. Diba, Sir Ronald? Tama ba ako? Tama, Tito Amor. Oo. Kasi may kasabihan mga matatanda, Sir Ronald. Sabi ng mga matatanda, nagtatabako. Diba? So, nahalin tulad ang isang tao na kapag matapang, nahalin tulad sa isang tabako, na ang matapang na tabako, mabilis mabenta. Oh, di ba? Mabenta, idituwid ang paa. Di ba? Oh, ayan na nga, Sir Ronald. Ay, Sir Ronald, ano pong maisishare mo about pagiging guro? Sa pagiging guro, kailangan talaga mayroon ka ding tinatawag na time management, which is na nai-apply ko. Kasi marami talaga kami mga ginagawa. Gumagawa kami ng lesson plan, Kaya, gumagawa kami ng PowerPoint presentation, Oo. nire-review din namin yon kasi ayaw din naming magkamali doon sa sasabihin namin sa mga bata. Kasi minsan sa mga lessons namin, may mga mahihirap doon na hindi mo kayang i-explain na basta-basta. So sinisearch namin yung sa Google. oo. Lalot sa case mo na elementary, Oo, elementary. grade 5. Grade So, 5. mahirap. Oo, science kasi yung tinuturo ko. Oo, And ganun. hindi natin maikakaila na may mga bata talagang magagaling. Oo. Na kapag may mali kang naituro sa kanila, ku-questionan nila yun. Naku, iko-correct ka. Oo, Iba iko-contest ang utak nila. ng mga millennial. Kaya maingat din ako sa pagbibitaw. Kung hindi ko talaga alam yung sagot, sinasabi ko, wait lang, i-search natin sa Google Oo, or oo. bukas. Oo. Honest ako kasi Oo. hindi naman lahat alam ko. Tama. Tao Ayan. ka lang naman. Tao lang din Hindi ako. ka naman computer. Pero konti lang naman So, yun yung hindi ko alam. Oo. Konti So, lang naman yun. na sa mga topic namin that day. Ayan na nga. Ayun na nga, Sir Ronald. So, pinapaliwanag mo sa kanila na pag minsan nahirapan ka explain. So, honest ka talaga na. Oo. Sige, i-google natin. Pero wag naman lagi. Ay, oo. Oo. Siguro sa isang taon, 2 o 3 beses akong nagkakaroon ng Oo. ganong sitwasyon. Kasi mangyayari kasi nun, Sir Ronald, magiging dependent na lang sila sa Google. Mm-mm. Yan. Diba? Pero ang importante kasi sa mga mag-aaral, yung critical thinking, yung pakikipag-usap, paano nila ilabas yung kanilang mga katalinuhan sa pamamagitan ng pag-iisip. Kaya hanggat maaari ay talagang nagpa-participate sila. Kapag pinapa-recite, nagre-recite dapat sila. Kapag nagpapa-group work, sabi ko nga sa mga estudyante ko, halimbawa, mahiyain ka or wala ka talagang maisabi doon sa grupo, nandun ka lang sa grupo, makinig ka doon. Kasi yung pakikinig mo, yung presence mo doon sa grupo, matututo ka na doon. Kasi may mga estudyante minsan na hindi na nga nakakatulong doon sa grupo, wala na nga maiambag. Sila pa yung maingay, magulo, ganon. Pero syempre, sa sobrang tagal ko na rin nagtuturo, na-manage ko na rin yung mga ganong klase ng estudyante. Pero mayroon pa rin. Kasi syempre, mga tao yan eh. Mga iba't iba yung mga ugali nila. So, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya. Ayan na ng pasensya na Pasensya naman tayo. ulit. So, kailangan lagi tayong kumain ng pasensya. Ayan. So, Sir Ronald, maniwala ka ba dun sa kasabihan na wala naman talagang bobo, kundi tamad? Tama ba? Oo, wala talagang bobo. Lahat naman tayo ay pinanganak na blanco yung utak. Oo. So, saan ba natin natutunan yung mga alam natin? Diba? Doon sa mga taong nakasalamuhan natin. Unang-una, parents natin. Oo. Yun, yung Kasi community. nga, because may kasabihan na parents is the first teacher. Yan. Ayun na nga. So, wala talagang bobo. Kumbaga, Wala talagang bobo. iba-iba lang yung panahon ng pagkatuto Oo. ng bata. Kaya lamang naging bobo dahil tamad. Oo. Tamad, tinatamad, inaantok dahil sa gadgets. Hindi. O, diba? Tsaka hindi tamang word yung word na bobo. Hindi Oo nga, hindi no? dapat natin yung ginagamit sa mga batang hindi sunod kaagad. Oo. Kasi mayroong Oo yan nga. level. Sorry of no, learning. sorry sa sa words na bobo no. I Hindi mean yun.
Ano ba ang tamang Sir Ronald, instead of bobo, ano ba? Siguro ang inaano ngayon ay opportunity learner. Ay, ganon. Kumbaga, sila yung binibigyan namin ng opportunity na makahabol. Kasi, di ba, tayo, iba-iba talaga. Tayo may mabilis, may mabagal, iba-iba yung pagkatuto natin. Yung Tama. iba, auditory, Oo. na mas mabilis silang matuto sa pakikinig. Oo. Yung iba, visual. Oo. Yung iba naman, yung actual. Oo. Yung hands-on Mm. learning. Yung iba naman, lahat. Oo. Gusto nila, nakikita nila, naririnig nila at ginagawa nila. Pero alam mo, Sir Ronald, ang saga ng akin, alam mo, minsan, kumbaga, sa pag-develop pa lang, ako naniwala na sa pag-develop pa lang Oo. ng tiyan ng ina, ay dapat full nutrients, kumpleto sa nutrition. Kaya siguro minsan, meron talagang mahina ang kanyang pick up, no? Mahina siya, slow learner talaga siya because of the development. Oo, di ba, Sir Naniniwala Ronald? ako dyan, Tito Amor. Kaya nga sa Makati, Tito Amor, kung saan ako nagtuturo, mayroong binibigay na libreng nutritious na mga tinapay. Yun lang ang Oo. kagandahan. Binibigay ng gobyerno ng Makati. Yan thank lang ang you kagandahan sa Makati. Government, city government ng Makati, sa mga Yes, officials oo, dyan. oo. Dahil talagang concern nila yung nutrition ng mga bata. Kasi isa yan sa Kailangan. nakakatulong or Oo. kailangan para ma-develop Oo. lalo yung kagalingan ng mga mag-aaral. Yun, Sir Ronald. May sumisinya sa si Direct M, natitense na ako, no? Kaya bilis-bilisan ko na ang bunganga ko. Eto na. So, isang lang po payo sa mga na magbubuntis, no, na mga ina, no, iwasan po natin kumain ng mga junk foods, no. Isang pangkaisipan, no, turo pa kaysa iwasan po natin kumain ng junk foods, kundi mga gulay, prutas, gatas sa gabi at sa umaga ay mga juices. Kaya po mga kachika, kung kaya lang, ako hindi naman ako nagbubuntis, kaya i-share ko na yun sa inyo, no? Yun lang ang i-share ko na. Kailangan, development pa lang sa tiyan, kailangan full of nutrients na talaga, no? Di ba, Sir Ronald? Kaya yung bata, lalaki din siyang na fast learner, no? Yung sinasabing gifted, no? Gifted. Kaya ako naman, syempre, hindi naman ako pwedeng magbuntis, no? Di ba? Kasi wala naman akong uterus. Ay, Diyos ko, patawa lang. Eto na, Sir Ronald. Kapos na tayo ng oras, Naku, sana sa susunod pang sa mga darating pang panahon, no? Magkakaroon tayo ng magaling 1 hour, no? Kasi ang sarap kasi ng chikahan. Lalo pat very interesting ang ating mga guests, ano? Sir Ronald, thank you for having my in my program, in my segment. Pwede bang bumati? Ang latest. Babati daw, Sir Ronald. Ay, nako, meron pa kayo akong oras. Ang blind item si Nitch Iting. Sige na, Sir Isa lang. Ronald. Sir Ronald, yan. Binabati ko yung mga teachers ng Guadalupe Viejo Elementary School and ini-invite ko nga pala yung mga stakeholders ng aming paaralan na mag-attend kayo sa aming Brigada Eskwela. Magkakaroon tayo ng kick-off program sa Martes, 7 a.m. Invited po tayong lahat. Ayan. So, shout out po kay Ma'am Rowena Velasano, ang napakabait na teacher ng aking grade 5 na bunso na si Jericho Baynosa. Ayan, shout out kay Ma'am Rowena Velasano. Ayun, magpapaalam na tayo, Sir Ronald, no? So, Sir Ronald, may TikTok ka, may YouTube ka? Ayan, so i-add nyo ako. Anong tawag doon? Sa TikTok. I-follow nyo ako sa aking TikTok account, Ronald Nisperos, sa aking YouTube account, Ronald Nisperos, sa aking Facebook, and ano pa? Instagram. Ayan, ang daming social media platform ni Sir Ronald. Ang sa akin naman, tulungan nyo i-subscribe ng Amor Baynosa channel. Kaya lang, syempre lately, medyo hindi pa ako nakakapag-upload. Pero, ayun na nga po,
panoorin nyo aking mga reels, ayan. At saka, ano pa ba? Ano pa ba si Ronald? Natetense na ako. Nagdagan na si Sir, si Direct Hans, ano? I-like na nila ang I-likes Studio po. Oo, i-follow, i-likes ang Studio 88 Philippines, i-share at mag-comment. Ayan na nga po. Ano, meron pa ba tayong kayang sa oras? So magpapaalam na tayo, Sir Ronald. Thank you very much, Sir Ronald. you. More power and sana po bibigyan ka pa ng kalakasan ng Panginoon para mag-molds ng mga kabataan na maging magandang ihemplo sa mga kabataan kasi Diyos ko po. Ayan na nga po, Sir Ronald. Muli po, saludo ako sa lahat ng teacher sa buong mundo. God bless everyone. I love you all. Sir Ronald, thank you Thank very you. Thank you, Tito much. Amor. Ayan, Thank thank you. Ayan na.